naman ang mag-aano ngayon within with this first game between Team EGS and Team Brodies. Ano ang take mo rito? Sino ang mananalo at tingin mo sino ang mag-step up for both teams? With with panalo, ang hirap sabihin kasi yan, hindi pa natin nakikita eh. Kung pwede kasing ang lang ganda ng lineup mo pero nung pinagsama-sama mo, hindi nag-click. Or ang hina ng lineup mo with on paper. Tapos biglang pagka naglaro, ang ganda na nilalaro. So feeling ko lang, masabi ko lang, yung mga lang siguro, yung mga feeling natin na magpapakita at aasahan nating magpapakita talaga sa games na to. Syempre, yung mga first round picks natin, si Gaidel and Jero, di ba? Sabi nga natin, given the role at tiwala ng mga heads para i-pick sila on the top. Syempre, alam natin, bubuhos yan mga yan. Pero, with the help of the supporting cast, katulad nun, meron kang Jero, tapos meron kang Hakim inside, di ba? Tapos, ito, syempre, David Banal, for sure. Pinik to dahil suggested by Jero to. So, kumapagana to ni Jero, gumana lahat. Feeling ko, edge to ng Team Repa. While on the team ng Brodies, sabi nga natin kanina, may Gaidel, may Darwin, may Jet Kasim. So, kung gumana tong tatlong to, masakit din sa ulo. Siyempre, on the side naman ng edgy na team, ang hirap nun kasi ang sakit sa ulo depensa ng tatlo na yan pag gumana, di ba? So, mahirap i-predict nung wala tayong basis eh. Kasi yun yung sabi ko, pwedeng ang ganda ng lineup pero hindi gagana. Pangit lineup pero gagana. So ako naman Kap, ang take ko dito sa first game natin, medyo tingin ko madugong labanan to kasi both has offensive firepower. Ang question na lang natin dito is how both of them will defend that firepower. Kasi sa firepower matchup, you have Jero, Hakim, we have Felix dito sa Repa, and sa kabila, yun nga, yung De Leon, Gara, and Kasim, no? Ang nakikita ko rito, Kap, na magiging X-factor para manalo yung Brodies. Tama ba? Brodies is si Dad. Rafael Marquez. Kasi alam naman natin si Dad na ang trabaho ni Dad is dumipensa. At kapag uminit ang ulo mo kay Dad at ikaw ang scorer, yari ka. Ayan kasi yung presence pa rin ng isang Rafael Marquez, masakit na sa ulo, masakit pa sa katawan. Di ba? So, magpapa-mind games ka dyan. Talagang, -1 ka na agad. -1. Lalo na kapag yung biruin mo, yung ikaw na inaasahan magaling, yung masira yung laro nung Hakim Bora, nung Felix Benbiahe, yung mga players na yun, kailangan sa offense ni team head. Team head. Rendo. So, yun lang naman ang nakikita kong X-factor. Sa Team X naman, yung X-factor talaga rito si Hakim. Kasi we know Hakim is a big-time scorer and talagang hindi yan nahihiya sa crunch time. Siya ang titira, mamintis yan o hindi. Ang problema lang natin dito yung mood ni Hakim. Kasi minsan may mood dyan na tumitira ng isang paa sa 3 points. Minsan nag-spin move ng kumihiga. Oo. So, yun kung anong Hakim Bora ang lalabas sa Sabado, doon ang fate ng Team EGS. And with that,
ang nakikita kong mananalo sa game na to is yung team Brodies. Kung maglalaro si Dad. Kasi iba ang mind games ng isang season player. At kapag na mind games ka niyan, wala na. Kasi saka tinignan ko yung lineup ng Team Repa, parang walang ganung player na kayang yung ganung rule na sisirain ko yung laro ng kalaban. Bahala na kayo dyan. Since naman pinik mo ang Team Sam, doon naman ako sa Team Edgy. Kasi yun nga, sabi mo nga, ano to X-Factor tong Hakim Borja. Medyo mababa siya na pick this drafting, knowing na syempre medyo nagkaroon ng hospital si Hakim. Medyo recovery siya ngayon So, alam naman natin kung ano yung kaya niya ibigay sa team. So, masakit sa ulo to pagka nakuha niya na yung rhythm niya, nakuha na yung kondisyon niya. So, dadagdagan mo pa ng Felix Bengayan na hindi mo in-expect na i-scorean ka pala. Akala ko hindi mo in-expect na maglalaro. Isa pa yun. Pero ewan ko na lang pag di naglaro yan. Oo nga. Shout out sa'yo, Felix. Kaya naman. Yun. Wow. So, magandang discussion natin ito, Kap. No? Ikaw ay sa Team EGS. Ako naman sa Team Brodies.